Bawat isa na tumayo at samahan kami sa pag-awit para sa ating Panginoon.
makalagi sa nag-iisa Panginoon, kaya ang nag-isin ang kaya ang nag-isin ang kaya ang nag-isin ang Panginoon, patuloy po namin pinupuri at sinasamba tuloy na nakita ang pangalan, Panginoon, ng iyong presensya. At wala na kaming hahanapin pa, Panginoon, kundi ang mamalagi sa pipo ang bawat isa na narito. At patuloy po sa pagpalaan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay na? Yan. Magandang gabi po sa bawat isa. At yung mga nandito sa loob. At sa mga kanya-kanya pong bahay nila, magandang gabi po sa bawat isa. Isang linggo na naman po ang nakaraan. At nandito na naman tayo pang mag-aral ng salita ng Panginoon. Though ito pong prayer meeting po natin ay every Thursday at pinag-aanyaya po namin ito na nag-start po ng 6 o'clock onwards po. So, kung kayo po ay nandyan lamang at malapit, pwede po kayo pumunta dito sa ating bahay-sambahan. Ayan. Sige po, ang pag-aaralan po natin ngayon ay halos karugtong po nung huling pinag-aralan natin dito. Ito po ay tungkol dun sa knowing Christ. Nilagyan ko po ito ng title na To Know Christ and Make Him Known. Makipagbukas po kayo sa akin sa John chapter 1 verse 1 to 28. Ako na lang po magbasa. Sabayan niyo na lang po ako. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of man. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. There came a man who was sent from God. His name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all men might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and through the world was made through him. The world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God.
The Word became flesh and made dwelling among us. We made seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. John testifies concerning him. He cries out, saying, "This was he of whom I said, who comes after me has surpassed me, because he was before me. From the fullness of his grace he have all received one blessing after another. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but God, one and only, who is the Father's side, has made him known." Now this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. He did not fail to confess, but confessed freely, "I am not the Christ." They asked him, "Then who are you? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." Finally they said, "Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?" John replied in the words of Isaiah the prophet, "I am the voice of one calling in the desert, make straight the way for the Lord." Now some Pharisees who had been questioned him, "Why then do you baptize if you are not Christ, nor Elijah, nor the prophet? I baptize with water." John replied, "But among you stands one you do not know. He is the one who comes after me, the tongues of whose sandals I am not worthy to untie." This all happened at Bethany, on other side of the Jordan, where John was baptizing. Father God, we thank you for tonight, O Lord. Isa na naman po, Panginoon, na araw, oras na ibinigay niyo upang pagbulay-bulayan, pag-aralan ng inyong salita. Panginoon, kasihan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang bigyan kami, Panginoon, ng karunungan sa aming mga pag-aaralan. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa aming pag-aaralan. At hindi lamang po, Panginoon, dito sa apat na sulok ng kwartong ito, kung hindi, Panginoon, magamit namin ito sa labas, Panginoon, upang sa ikalalaganap, makilala ka bilang isang Kristo na aming Panginoon. Panginoon, gamitin niyo ako bilang iyong mensahero, ang inyong pangalan ang may taas at hindi ang aking pangalan. We give you back all the glory. This is my name, pray. Amen. Yan. Magandang gabi po. Ano po, doon sa binasa po natin, I just would like to give some intro na ganito. Kilala niyo po ba ang kapitbahay niyo? Kilala niyo? Anong pagkakilala niyo? Pangalan. Pangalan lang ba? Iba't iba. Kung minsan, kinikilala niyo kung sino pa yung pumapasok sa kanila. Ilan yung anak niya, sino yung napangasawa niya, nung anak niya, ilan na apo niya, di po ba? Bakit kaya tayo excited na malaman natin yung kapitbahay natin? Di niyo po ba napansin yun? We are so excited to know our neighbor's life. Gusto natin malaman, sino ba to? Ano ba siya? Ano bang ginagawa niya? Anong trabaho niya? Ano ba kaya ang trabaho niya? Bakit ganito kalaki bahay niya? Diba? Hindi po ba kayo naku-curious sa ganun? Minsan naglalakad ka, dadaan na lang yung magandang kotse. At iisipin mo, ano kaya ang trabaho nito? Bakit kasi may coaching ganito? Ba't kaganda-ganda ng sasakyan niya, kaganda-ganda ng bahay niya? So, gusto mo malaman. Ang tanong po doon, are we also that excited to know Christ? Ganon din pa tayo ka-excited na malaman o makilala ang Panginoon. Di ba sa mundo natin ngayon, kapag may nangyayari sa isang bagay, tayo ay nag-uusyoso. Nilalaman natin. With the help of technology right now, all informations are coming in. Actually, hindi pa nga binabalita ng Channel 7 last 3 days ago or 4 days ago, if I'm not mistaken, si Mike Enriquez ay namatay. Hindi pa binabalita. Hindi pa binabalita sa GMA. Pero nasa social media na namatay siya. And we are so excited and curious
Anong kinamatay niya? Yung mga bagay-bagay na ganito. But how come, ano po tayo, if I'm going to ask you right now, if I say Jesus Christ, ano pong pagkakilala niyo? If I say, si Apostle John, or John the Baptist, are we excited or curious na makilala natin sila? Anong ginawa nila? Anong ginawa ng Panginoong Kristo? Sino sila? At ano ang kahalagahan nila sa buhay nung nandito ang ating Panginoong Kristo sa lupa? Tanong, naging curious po ba kayo? Nagtanong ba kayo? Sinaliksik ba natin? Kaya nga po nilagyan ko ng title ito, no? To know Christ and make Him known. To know Christ is tayo yun. Kailangan makilala natin ang lubusan. Ano po? Kaya pag nakilala mo siya, kailangan, we have to do our part na makilala ng iba. Di po ba? Ito po yung word of mouth. So sa mga Kristiyano po ngayon, dapat hindi lang tayo mga spectators. Hindi lang tayo nakikinig. Hindi lang tayo pupunta sa church. Hindi lang tayo maatin sa ganito. Ang kailangan ay tayo po yung lalagay dun sa kalagayan nung dalawang John na ito. Ano po ang ibig ko sabihin dito? Sige po. Sa verse 1, ang sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. So anong ibig sabihin nito? Ano sa pinag-aralan natin ang nakaraan? No? So Genesis, during the creation, nandun na pala ang the Son. Christ is there already because He's the Word. Ano po? Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made. That has been made in Him was life. And the light man and the light shines darkness, but the darkness understood. So dito pa lang po, pinapakilala na siya ni John. Ano? Pinapakilala na niya. Kasi ito yung bungad niya eh. The Word become flesh. Pinapakilala na niya dito ang Panginoong sa Kristo. Ngayon, lulundag po tayo dun sa 15. Sa verse 15. Now, this was John's testimony when the Jews, ang tinanong po kasi dito, 19 pala, sorry. Tinanong po siya sa verse 21, ano sabi dito? They asked him, then who are you? Tinatanong siya dito, sino ka ba? Ikaw ba si Elijah? Ano? Ikaw ba isang propeta? Pero ang sagot po ni John dito, ni John the Baptist. Hindi. I'm not Elijah. I'm not the prophet. Bakit po kaya tinanong kung siya ay si Elijah? Bakit po siya tinanong doon? Kung babalikan niyo po yung Malakay chapter 4 verse 4, ang sinabi doon that Elijah will going to prepare the way para sa darating na Messiah. Yun po yung sinabi. Kaya tinanong dito, ikaw ba si Elijah? Ikaw ba yung propeta? Ang sagot po ni John the Baptist, hindi ako. Hindi ako. Ang sabi dito, nag-reply siya dun sa word of Isaiah. Sabi niya, I am the voice of one calling in the desert, make straight the way for the Lord. Ako yung nagpe-prepare para sa pagdating ng Panginoon, yung daan na dadaanan ng Panginoon. Ngayon, lulundagan naman tayo dun sa verse 6. Ang sabi po dito, there came a man who was sent from God, his name was John. Ito naman po yung si Apostle John. Yung kanina po, si John the Baptist. Sabi dito, he came from as a witness to testify concerning that light, so that through him, all men might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light, the true light that gives into light to everyone who was coming into the world. Sino yung light? Sinasabi po dito. Jesus. Kasi po, dun sa
kung babasahin po natin yung sa John, I'm the way, the truth, the life. Ito po, nagpakilala si John, his name was John. He only witnessed and testified. Tinetestify lang po niya. Kasi nakasama nga, tinetestify niya. Itong dalawang ito, na kung titingnan po natin, sila yung nagpe-prepare. Si John the Baptist po kasi, si John the Apostle, ay follower, isa sa mga follower ni John the Baptist. Excuse me. Parang ako si Mike Antigin. Excuse me po. Ayan, sorry. So dito po, kung makikita natin, dun sa dalawang pangyayaring yon, pinapakilala both sides ni Apostle John at saka ni John the Baptist, ang Panginoong Jesucristo. So doon pagpapakilala nilang gano'n, ano yung mapapansin niyo po? Ano yung mapapansin niyo? Kung titignan niyo yung verse 6 at saka yung verse 23. Ano pong mapapansin natin? Ano po? Ano mapapansin niyo? Kung makikita niyo po, tinatanong sila, si Elijah rito, sabi niya, I am just the voice of one calling in the desert. Make this straight the way for the Lord. Dito naman si Apostle Pablo tuloy. Si Juan, he himself was not the light. Sabi niya ganyan. He came only as a witness to the light, the true light. So sila po, ginamit ng Panginoon upang ipakilala ang Panginoong Jesucristo, both of them. Kung makikita niyo po rito, they deny themselves. Hindi nila pinagmayabang kung sino sila. Ako isa mga apostol ni Jesus Christ, ako ganito, ganyan. Hindi sila nagyabang. They humble themselves for them para magamit sila na ipakilala ang Panginoong Jesucristo. They deny themselves. Hindi po si John the Baptist, ikaw ba si Elijah? Propeta ka ba? Sagot niya, hindi. Ako lang yung magpe-prepare. Ang sabi ni John Apostle, ang sabi niya, hindi ako ang ilaw. I'm only witnessing and testifying. Yun po, hindi nila pinagyabang. Tayo po ba, bilang mga believers of Christ right now? Pinagmamalaki ba o pinagyayabang mo na? Kasi kung minsan po sa mundo natin ngayon, may makilala ka. Ito na lang, a good example, minsan in a business world, may nakakausap ka. Biglang sasabihin sa'yo, okay ganito na lang, may ini-interview, usually ito po, malalaman pag nag-interview po kasi ng mga empleyado at minsan sasabihin ng mga ibang empleyado, tawagin ako, Pastor, ganun. Ay, sasabihin ng in-interview ko, ay, Pastor po pala kayo, Kristiyano po ako. Magpapakilala. Parang, they're given away dun sa parang, correct? Parang papaburan mo. They're using it as a favor. But, John the Apostle and John the Baptist, hindi po nila ginawa yun. Parang papaburan. No, they are not. So how are we going to apply that in our life? We as Christians, we have to deny ourselves. Sino ba ako? Kahit sino ka ba, kahit manager ka dyan, or man ang posisyon mo sa buhay, mayaman ka, mahirap ka, you don't have to boast it. But use yung knowledge na nalalaman mo tungkol kay Kristo, na kailangan nating enhance, na kailangan tayo mismo, na i-share natin yon. Kailangan i-share natin yon. And if we were going to go on verse 10 naman, ito,
ay pinapakilala. Bakit kailangan natin ipakilala? Bakit pa kailangan natin ipakilala ang Panginoon sa Kristo? Bakit po kaya? No? Tayo mga Kristiyano, kailangan ma-share natin about Jesus Christ, how He loves us, how paano tayo sinave sa ating mga kasalanan. Ano? Kailangan madala natin sila, na ma-explain natin sa kanila anong ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano po? So if we're going to read verse 10 here, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Dalawa po dito, ano? He was in the world, and through the world was made through Him. The world did not recognize Him. Ito po yung mundo. Kasi nandun siya. Pero yung huling world po dito, ito yung makamundong gawain. So, kung titingnan niyo po, hanapin natin sa Santiago or James. Sa James 4. No? James 4:4. Tama ba? Ayan, ito po. Ito po yung sinasabing word dito. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Ito po yung sinasabing word dito. Ito yung ito yung mga makabundong na gawain. Ito yung mga masasama. Kaya dalawa yung rito, yung world na sinabi, yung mundo at saka yung makamundo. Pag sinabi mo kasi makamundo rito, ito yung mga yung mga vices, mga ginagawang masama, ito yung mga masamang tao, itong mundo nila. At sabi nga po, they did not recognize Him. Kasi po ang nangyari dito, itong world na to, it becomes what? An enemy. Until end of the ages. Magiging po ito, magiging conflict. Kasi sabi nga po nito, sa 11, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Yet to all who receive Him, ito po yung maganda. Sa lahat po ng tumanggap sa Kanya, ito po ang kailangan nating i-share. Bakit sinasabi? Bakit kailangan nating makilala ang Panginoong Jesucristo? Bakit kailangan natin tayo as tayong mga Kristiyano, na just like John the Apostle, na ipakilala ang Panginoong Kristo dahil sabi po rito is also, yet to all who receive in Him, to those who believe in His name, He gave the right to become what? Children of God. Children born not of a natural descent, nor human decision or husband's will, but born of God. So, ang hangarin po, ang gusto ng Panginoon, yung mawala tayo dun sa mundong yun, dun sa makasalanan mundo yun, because of His love. So, ito po rin ang hangarin, kasi ang purpose po ni John, bakit niya sinulat ito, is for us to know Christ more. Kaya nga po yung sa John, makikita niyo lahat dito, Jesus the Lamb of God, Jesus who dies by the Spirit. Kung susunod-sunod niyo po yung pinapakilala dito, yung mga ginawa ng ating Panginoong Kristo, yung mga miracles na ginawa po niya. So dito, dun sa chapter 1 po dito, sinasabi nga po dito, dahil kaaway at ayaw na ayaw ng ating Panginoon yung makamundong gawain na yun. At gusto niya tayong alisin. So, paano tayo makakalis din? Kailangan natin, we really have to know Christ. Accept Christ. Believe in Him. So, kailangan maniwala tayo sa Kanya, accept natin siya, and to know Him more. Kapag nakilala natin siya, doon na lang ba yun? Ito na lang ba tayo doon? We really just have to stop from there. Na, okay na, kilala ko na siya eh.
Masaya na ako doon. Kilala ko na eh. We don't have to. Ano? Hindi yun eh. Hindi mo lang siya dapat makilala. Makilala na in a sense na hindi mo lang siya kilala sa pangalan. Makilala mo kung ano yung kabutihan na ginawa niya para sa atin. Ano yung sakripisyo na ginawa niya para sa atin. Ano po? So tayo po, kapag nakilala natin siya, at patuloy pa natin siyang kinikilala, yung pagkakilala natin sa Kanya, kung paano niya binago ang buhay natin dahil sa Kanyang pagmamahal. His love and grace. Kailangan huwag natin suluin to. Kagaya nga po ng sinasabi ko sa inyo kanina, kailangan yung pag-ibig ng Panginoon na yun, na grasya ng Panginoon na ipinapakilala sa atin at inaalam sa atin, kailangan dahil what? We have to share it. Yun po ang yun yung one of the objective po, kaya nandito tayo. We're not just feeding, but we also have to feed others. Kaya nga po, kung babalikan natin yung title po, yung ginawa natin, to know Christ and make Him known. Amen po ba? So, kilalanin natin, dumidilim na ang aking paningin. Okay lang? Sige. Patapos na rin naman ako. Nakikita ba ako? Sige, okay lang. Sige, patapos na rin naman tayo. Ayun. So, kailangan nating itanggapin natin Panginoong Jesucristo. Tanong ko po kayo ngayon. Are we excited to know more about God, His life, His miracles, and what He has done for us? Amen? Pangalawa, are you also excited to share what He has done for us? Excited ka. If you are excited, are you really willing to do that excitement to share the Word of God? So, kailangan, if you are excited, then you are willing. Ano po? Excited ka nga, pero paglabas mo naman, nakakita ka lang ng uurong na ako. Minsan, inuunahan ka lang hiyaan po. Tayong mga Kristyano, mga walang hiya, dapat Hindi po yung walang hiya, hindi yung walang hiya na balasubat. Walang hiya. Yan. Hindi nahihiya. Ayan. So, kapag sinabi mo walang hiya, iba naman po ba ang ibig sabihin ng iba eh. Hindi tayo dapat nahihiya. Dapat nga po maging proud tayo. Amen? Proud tayo na pinakikilala natin ay ang Diyos na buhay na nagbago sa ating buhay. Amen? Ulitin ko po, ang pinakikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, na nagbago ng buhay natin. Amen? Kasi po, siya yung nag-sacrifice para sa atin. Hindi tayo. Siya yung ipinapakilala natin. Hindi natin ipinapakilala sarili natin. Even both John here did not mention na pinapakilala ko sarili ko dito. Ako dapat kilalanin niyo ako Brother Mark, dapat kilala mo ako. Ako yung pastor dito Hindi ganun. Parang bang pinagyayabong mo kung sino ka. Parang sabi ni John dito, I'm just testifying and witnessing. Si John the Baptist. I am just the voice of one voice. Hindi ako lang yung boses. Ako lang yung prepare ng daan. Pero I'm not even have the way para itali or ng sapatos para sa kanya. So yung pagpapakumbaba na ginawa ng dalawa, kailangan i-duplicate natin, replicate natin yun. Bilang mga Kristiyano, yung pagpapakumbaba natin, kung sino ka man, kailangan laging nandun. Amen? So excited ba lahat? Amen. So paglabas natin dito, pumayo na kayo.
Ang paghahayo po kasi, minsan, kailangan tinitignan natin kung paano tayo mga Bible study natin. Suportahan natin yan. Mga prayer meetings na ganito. Ayun po, sa mga taga-Kibiyawan po, may prayer meeting kina Brother Bob, kina Sister Tita, kapatid po ni Brother Bob, every Friday po. Hindi ko alam kung alas 6 o alas 7. Pero sa totoo po, alas 6 yun. Punta po kayo, nandun yung mga mates. Ayan. Kasi yung mga, saan bang daan yun? Sa Kibiyawan. Meron din pong gawain doon. No? Kina Sister Soraida. Yan, alam ko, alas 5 yan pa siya. No? Yan, alas 5 po. Supportahan na natin. Meron din po tayong gawain sa Northville. Ayan. Yan. So, kailangan hindi lamang po nagcha-charge ang baterya ng linggo. Pag-charge po ng linggo, pag-charge ng baterya, ang pag-charge natin din ng spiritual na buhay natin. Anong araw? Ayun. Hindi araw ng linggo. Ayan. So, nagkakaroon lang po tayo ng itong mga ganitong gawain. It's one of the very, very good way of charging it. Yan. Kumbaga sa baterya, kailangan mag-charge tayo. Yung mga fellowship na ganito po, after po nito, may coffee fellowship na naman. Ayan. Coffee fellowship na yan, kung anong pinag-uusapan, minsan, pati sabungan. Actually po, kaya napapasok doon sa sabungan, napag-uusapan yung isang tao na nagsasabong paano binago ang buhay niya. Ayan. Hindi po namin pinag-uusapan kung magkano yung mga pusta namin, hindi po. Pinag-uusapan po doon kung sino yung mga tao pwede namin sharean na kagaya ng sinasabi ko, na mabago ang buhay niya dahil kay Kristo. Amen. Sige po. Let's pray. Father God, salamat Panginoon sa iyong buhay. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng karunungan na mas lalo pa po namin kayong makilala sa aming pag-aaral, Panginoon, sa aming mga nalalaman, sa iyong mga salita, Panginoon, ay ma-share namin ito, Panginoon. Hindi lamang po kami ang mga kilala, kundi ma-share po namin, Panginoon, ang inyong mga salita sa lahat at sa buong mundo. Hindi lamang po dito sa Pampanga, hindi lamang sa Pilipinas, kung saan may pagkakataon, Panginoon. Salamat sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon, na kayo po ay tinuturuan nyo kami, Panginoon, ng inyong mga salita. At salamat po sa karunungan na binibigay nyo sa amin. Salamat sa wisdom. Lord, I pray for all my brothers and sisters here at sa mga nakikinig, Panginoon, na alam ko po, Panginoon, that their hearts have the willingness to share your name sa lahat, Panginoon. Hindi lamang po sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, kundi sa lahat ng mga kasalamuhan nila, Panginoon. Dalangin po sa buhay po nila ang mamuhay sa kanilang mga puso ay ang pangalan mo. Ang pangalang iyon ay ang Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, kasihan niyo po, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang kanilang buhay. Seal them with your Holy Spirit, guaranteeing that they are the Son of God. Panginoon. Kaming mga anak niyo, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil binilang niyo kami na kami ay inyong tunay na anak na minahal niyo. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. And give you back all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you po sa bawat isa.